Gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, sharing time po muna tayo. Habang may panahon pa, habang may oras pa, habang hindi pa dumarating ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, muli, tayo po ay magbukas na naman ng ating Biblia sa Mateo chapter 5, verse 3 to 7. Yan. Ito ay memory verse ng aking anak nung siya ay bata pa. Kung nandyan na po kayo, atin na pong babasahin mga kaibigan. Tayo po ay nasa Mateo chapter 5 verse 3 to 7. Ang title po nito, Ang Mapalad. Sabi po dito sa verse 3, Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Verse 4, Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Verse 5, Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Verse 6, Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Verse 7, Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng ating Diyos. Purihin po muli ang ating Diyos sa pagkabasa po natin ng kanyang salita. Napakaganda po nito ng mga kaibigan, mapalad. Unahin po natin itong verse 3. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Sino po ba yung mga aba? Ano ba yung mga aba? Di po ba? Yung mga aba, alam niyo po, kapag ang isang tao na nasa Panginoon yung aba na nasa Panginoon, mga kaibigan, yung aba na may tamang relasyon sa Diyos, may tamang pananampalataya sa Diyos. Yung aba ay isang uri ng kahirapan, matinding kahirapan, kumbaga, matinding kagipitan. At kapag ang isang anak ng Diyos ay dumarating sa kanyang buhay ang matinding kahirapan, ay ang bukang bibig po nito ay, Panginoon, bahala ka na po sa amin. Ikaw na lang talaga ang aming inaasahan. Kapag ang isang anak ng Diyos na talagang nakakaranas ng kahirapan at dumarating sa buhay niya yung dead end, yung wala ka ng matakbuhan, wala ka ng malapitan, wala ka ng masulingan o kung ano pa man, wala ka ng maibenta na meron ka, ultimong tsinelas na ibenta na, kumbaga wala na talaga. Ang masasabi na lang po ng taong iyon ay, Panginoon, ikaw na lang talagang aming pag-asa at wala nang iba pa. So, sabi ng Panginoon, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Yun po yung yung reward ng Diyos sa mga nasa dead end na, sa mga aba, sa wala ng pag-asang makamit ang tulong ng kung sino pa man, kundi ang pag-asa na lang ay yung habag at tulong, awa ng ating Panginoon. Kaya congratulations po talaga sa mga aba dahil makakasama sila sa kaharian ng ating Panginoon. Ito pong verse 4, Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Ang salita pong ito ay patungkol po ito sa mga anak ng Diyos kasi ang madali pong maka-overcome ng kalungkutan o yung nahahapis. Ang nahahapis ay mas malalim pa sa kalungkutan ay yung mga anak ng Diyos na nakakaunawa ng kanyang salita. Normal lang po yun na malungkot tayo, mahapis,
magdalamhati din kung minsan, pero ang sabi po ng Panginoon dito, mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pag narinig po natin yung aaliwin, ibig sabihin, meron pong matinding kalungkutan. Nandiyan na po yung pagluha. Nandiyan na po yung matinding kalungkutan. At sabi po dito sa verse 6, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Yan. Kailangan po talagang ating mithiin o pangarapin na makasunod sa kalooban ng Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon na hindi ang kalooban mo bilang tao ang masusunod, dahil kabiguan lang yan ang dulo. Ngunit kung ang kalooban ng Diyos ang masusunod at minimithi natin na sundin o pinagsisikapan natin na sundin ang kalooban ng Diyos, ang dulo po noon ay tatamuhin ang ipinangako ng Diyos. Marami pong pangako ang Panginoon, ngunit isa lang po ang pinakamahalaga sa akin na pangako ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan, kaligtasan ng kaluluwa na kanyang ipinangako. At marami pong sa bawat araw ay masasabi natin na maraming ipinangako ang Diyos. At dito po sa verse 7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat habagan sila ng Diyos. Ano po ba yung pinakamagandang paliwanag ng salitang mahabagin? Ang mahabagin po ay hindi lamang tinatawag na mabait. Yan. May taong mabait lang na walang pakialam sa kanyang kapwa. Basta siya mabait lang. Basta siya, hindi siya nagnanakaw, hindi siya pumapatay, hindi siya nagsasalita ng masama, hindi siya nang-aapi, kumbaga. Basta mabait lang siya. Kaya lang, yung word na mahabagin, kakaiba po yun sa mabait. Mabuti nga po kung magsama yung mabait, yung kabaitan at mahabagin. Alam niyo po ang mahabagin kapag nakakakita po tayo ng ating kapwa na grabe na ang kahirapan sa buhay, andun po yung puso natin na umiiyak din kapag nakakakita tayo ng ating kapwa na umiiyak na sa tindi ng kahirapan. Ang ating pong puso ay umiiyak din. At hindi lamang po doon magtatapos sa tayo na iiyak din sa kalagayan ng ating mga kapatid kay Kristo o ng ating kapwa, kundi gumagalaw po tayo. Meron po tayong ginagawa para yung tao na may kalungkutan na walang-wala. Yan. Kapag kinahabagan natin sila, may action po yan. Andyan po yung pagtulong. Andyan po yung pagtulong. Number 1 na po talaga yan. Ang pagdamay, ang pagtulong. At sabi nga po ng Panginoon, ang mga mahabagin ay kahahabagan din sila ng Diyos. Sa bawat araw po, laging sinasabi, Panginoon, marami pong salamat sa iyong kahabagan, sa iyong habag, sa iyong awa. Dahil kung wala po ang iyong habag at awa sa buhay namin, hindi po namin magagawa na manatili, na matibay sa mundong ibabaw. Kaya tayo pong lahat ay masasabi ko na nabubuhay po lamang tayo dahil sa kahabagan ng ating Panginoon. Ang Diyos po ang nagpapagaling ng may sakit. Ang Diyos po ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangailangan. Ang Diyos po ang maaliw kapag meron tayong kalungkutan o kahapisan ng ating buhay. Ang Diyos po talaga ang siyang nagliligtas sa atin sa bawat araw laban sa kapahamakan. Kaya mga kaibigan, napaka palad
ng isang taong tinawag ng Diyos na mapalad dahil kumpleto po ang pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Ano po? Kaya kung meron man po tayong nararanasan ngayon, ang mga sitwasyon na sa tingin natin ay mahirap, nakakalungkot, huwag po tayong mag-alala dahil ang Diyos po ay punong-puno ng pangako. Hindi kita iiwan, ipabayaan man. Sasamahan po tayo lagi ng ating Panginoon. Kahit anuman po ang ating ginagawa, anuman ang kalagayan ng ating buhay, kasama po natin ang Diyos. At ang mensahe pong ito ay para sa mga anak ng Diyos at ito rin po ang ipapasa natin sa mga tao na wala pa talagang tama at tunay na relasyon sa Diyos at pananampalataya sa Diyos. Ano po? Kaya kung anuman po ang kalagayan natin, huwag po tayong matakot, huwag tayong nervyusin. Kahit walang-wala na, kahit nasa dead end tayo, tawag lang po tayo sa Panginoon. Ang Diyos po talaga tumutugon. Alam niyo po itong mga binasa ko, dumaan na po ako dyan. Kaya parang sinasabi ko na lang na, okay, salamat sa Diyos dahil napagtagumpayan ko na ito. Pero kapag nandoon ka pa, sa sitwasyon ng mga binasa natin, parang pakiramdam mo, parang hindi ka makakaahon. Ngunit dahil sa pananampalataya ng Diyos na itinuro sa ating mga buhay, nakakaahon po tayo kahit ano po ang sitwasyon ng ating mga buhay. Napakaganda pong pakinggan yung mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. So, kung gusto po natin kahabagan tayo ng Panginoon, ay kahabagan din po natin ang ating kapwa. Kaya, yan lang po ang nais ng Diyos na iparating sa atin ngayong gabi. At purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Salamat sa Diyos dahil sa bawat araw ay meron po tayong natututunan. Meron po tayong natututunan sa salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po muli ang ating sharing time. Tandaan po ninyo ang ating binasa, Mateo chapter 5, verse 3 to 7. Ilista nyo po yan para inyo pong pagbulay-bulayin at babasa-basahin pa ulit-ulit hanggang sa maunawaan po natin ang salita ng ating Panginoon. Dahil hilingin po natin sa Holy Spirit na turuan tayo na maunawaan natin ang salita ng ating Panginoon. Hanggang dito na lang po ang ating konting sharing sa inyo. Muli, pagpalain po tayo ng ating Diyos. Amen.